Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Kaya naman, sa pamamagitan ng pag-awit, ating dakilain ang ating Diyos na buhay. Punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka. Salamat sa lahat ng iyong gawa. Ako'y sa'yo'y sumasamo, Panginoon. Ako sa'yo'y sumasamo. Punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papurit pagsamba. Dakila ka. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Ayan, patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Hallelujah!
ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Kapangyarihan mo, taglay, buhay ay lumaya. Kanigan ay nakamtan, buhay ay sumidra. Dapat lang papurihan ka, pasasalamat tayo sa sambahin ka. Sa galing, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Ayan, ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Hallelujah. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang baliw, nadarama bawat sagalit. Hindi mapa
Sige po, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Pag-ibig mo'y sapat, awa mo'y para sa lahat. Dahil ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo'y sapat, awa mo'y para sa lahat. Dahil ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka
buhay ko. Aming naman. Magliwanag ka, dakilain ka, Panginoon, napakabuti mo. Hallelujah, Lord, nararapat ka. Tayo naman po ay dumako sa communion. Sabi po sa aklat ng unang Korento, Kabanata 11, talata 28 hanggang 29. Kaya't dapat siya sa atin ng mga tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa pagtanggap natin ng simbolong ito, bilang katawan at dugo ni Hesukristo, marapatin lamang po nating siyasatin ang ating mga sarili kung tayo ba ay karapat-dapat. Nawa po, maging bukal sa ating mga puso ang paghingi ng tawad, pagsisihan ito, at kailanman hindi nagagawin. Higit sa lahat, kilalanin natin ang Panginoong Hesus, Diyos ng ating buhay, personal na tagapagligtas at uunahin sa lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, labis po kami nagpapasalamat sa iyong ginawang sakripisyo upang kami ay maligtas at magtamasa kung anong buhay meron kami sa panahon ngayon. Tiniis mo ang pasakit, dusa, ang mabilad sa kahihiyang kami ang may gawa. Paano ba namin masusuklian ang wagas mong pag-ibig sa amin, na sa kabila ng lahat, ay pinagkarapat-dapat mo kaming maging iyong anak? Sa aming pagtanggap ng tinapay at sarong ito, na simbolo ng iyong katawan at dugon na tumigis doon sa cross ng Kalbaryo, ay pinagtitibay nito na kinikilala ka namin bilang dakilang may lika, manunubos ng sangkatauhan, at pagsuko ng aming mga buhay na kami ay naglilingkod sa iyo. Maraming salamat din po sa buhay na walang hanggan doon sa dako paroon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong kainin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa Malakay 3 verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Why give back to God? Giving our tithes and offerings reflects a grateful heart that wants to give back to God a portion of what He has given us. In reality, what is already His. This is our opportunity to show God that He is first in our lives. The Bible says the purpose of tithing is to teach us always to put God first in our lives. According to Deuteronomy 14 verse 23, tithing is a reminder that God is the supplier of everything that we have. It is also God's personal invitation to an outpouring of His blessing in our lives. Kaya lang, marami ang gusto ng pagpapala pero ayaw magbigay. Marami ang gustong makaranas ng himala, ngunit ayaw namang manampalataya. Well, wala pong mangyayari sa atin kapag ganito tayo. Ito po ang katotohanan at ito ang kailangan nating alalahanin na ang pagbibigay ang tanging susi para tayo ay makaranas ng masaganang pagpapala mula sa Diyos. That's how it works. We give and He gives back. We let go of what's in our hands and He lets go of what's in His. Kaya nga, wala kang dapat pang hinayangan kapag nagbigay ka sa Diyos kasi palaging may ibabalik ang Diyos.
at palaging mas malaki ang ibinabalik niya sa atin kaysa sa ating ibinibigay. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita niyo sa inyong screen. God bless. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Dalangin ko sa ating Panginoon na tayong lahat ay mapagpala ng mensahe ngayong araw na ito. Mahalaga pong nais ko pong ibahagi po sa inyo pong lahat at sana kayo po ay tumanggap. My topic today is entitled, Lord, where are you when I feel down and broken? Lord, where are you when I feel down and broken? Nasaan ba ang Diyos sa mga panahong tayo ay basag at lugmok? Sa panahong tayo ay nalulungkot at nadudurog? Nasaan ba ang ating Panginoong Diyos? Nagtanong ang isang guro sa kanyang mga mag-aaral. Sabi niya, nasaan ang Diyos? Sumagot yung isang bata, Ma'am, nasa CR po ang Diyos. Bakit mo naman nasabi na nasa CR ang Diyos? Kasi kaninang umaga po, narinig kong nanay ko, habang nasa loob yung ate ko. Ang sabi niya, Diyos ko, kailan ka ba lalabas? Ang tagal mo dyan. Tinanong ng isang teacher ang isang bata, nasaan ang Diyos? Biglang kumaripas ng takbo yung bata. Pinuntahan ang kanyang kuya at sabi, Kuya, nawawala ang Diyos. Tayong pinagbibantangang kumuha. Nasaan nga ba ang Panginoon sa mga panahong tayo ay down? Where is God when we are hurting? Where is God when we feel down and broken? Minsan, ang hirap sa pakiramdam na sa panahong down na down ka at lungkot na lungkot ka, akala mo iniwang ka na niya at pinabayaan ka na niya. Yung bang feeling mo itinakwil ka na at di ka na mahal ng Panginoon. Pero nabasa ko ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong basag, inililigtas niya ang mga maispiritong wasak. Sa mga panahon pala na tayo ay down, broken, o pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Tila pakiramdam mo ay nawawala ang presensya niya. Pero ang totoo, ang Diyos ay lagi nating kasama. Siya ay lagi nating kasama. Sa kabila ng ating mga damdamin, ang Diyos ay nariyan lang at handang magbigay sa atin ng lakas at kaaliwan. Handa ang Panginoong Diyos na i-comfort ka, yakapin ka, at aliwin ka sa mga kalumbayang iyong nadarama. Itong ating tanong ngayong araw na ito, anong gagawin ko kapag pakiramdam ko ay wala ang Diyos? Anong gagawin mo kapag ang pakiramdam mo ay wala ang Panginoong Diyos? Una, kapatid, maniwala ka na malapit lang si Lord sa iyong paghihirap. In Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa oras ng kagipitan.
Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagdamay sa atin. Ang kanyang presensya ay mas malapit pa, lalo sa mga oras ng ating kahinaan. Kapag tayo ay down, ang Diyos ay ang ating matibay na kanlungan at lakas. Kaya kapatid, kapag nararamdaman mong down ka at broken ka, alalahanin mo na si Lord ay laging kasama mo. Huminga ka ng malalim at ideklara sa sarili mo na hindi ka nag-iisa dahil ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Pangalawa, ipagkatiwala ang iyong emosyon at hinagpis sa Diyos. Ipagkatiwala mo ang iyong damdamin at ang iyong mga hinagpis sa Kanya. Psalm 62 verse 8, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Kayong mga tao, ibuhos ninyo ang inyong mga puso sa Kanya, sapagkat ang Diyos ay ating kanlungan. Gusto ng Panginoong Diyos na ibuhos natin ang ating mga hinaing, ang ating mga kabigatan at sama ng loob sa Kanya. Pour out your heart to Him. Kaibigang kapatid, huwag nating sarilinin ang ating mga pinagdadaanan. Nais niya na tayo ay lumapit at magtiwala sa Kanya. Kaya kapag ikaw ay nasasaktan at nadudurog, maglaan ka ng oras, maglaan ka ng panahon upang ipanalangin mo ang lahat ng iyong nararamdaman. Iiyak mo sa Diyos ang iyong nararamdaman. Ibuhos mo sa Kanya ang iyong puso, ang iyong damdamin at emosyon. Sabihin mo sa Kanya ang bawat emosyon at hayaang Siya ang magbigay ng kapayapaan at pag-asa sa iyong puso. Pangatlo, kapatid, paalalahanan ang sarili na laging may plano ang Diyos. In Jeremiah 29 verse 11, it says, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano na hindi kayo mapahamak, kundi magkaroon kayo ng kinabukasan at pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Diyos ay may plano para sa ating ikabubuti. Ang mga pagsubok at paghihirap ay bahagi ng mas malaking plano na magbibigay sa atin ng mas magandang kinabukasan. Sa tuwing pakiramdam mo ay wala na ang Diyos, alalahanin mo ang Kanyang pangako sa iyo. Sabi nga sa nabasa ko, huwag mong kalilimutan sa dilim ang mga sinabi ng Diyos sa iyo sa liwanag. Kung hindi mo makita ang buong larawan ngayon, magtiwala ka na ang Panginoon ay laging may mas magandang plano sa iyo. Pang-apat na gagawin natin, kung sa pakiramdam mo ay wala ang Panginoon, lumapit sa Kanyang salita para sa kalakasan. Lumapit sa Kanyang salita para sa kalakasan. Sabi ng awit 119, talatang 50, ito ang aking kaaliwan sa aking paghihirap. Ang iyong pangako ay nagbibigay buhay sa akin. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan. Nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa panahon ng ating mga paghihirap. Ang pagbabasa ng Kanyang mga pangako ay nagpapaalala sa atin ng Kanyang katapatan at pagmamahal. Maglaan tayo ng panahon, maglaan tayo ng oras sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. Lalo na sa panahong ikaw ay wasak at nadudurog. Hayaan mong ang Kanyang mga pangako ang magbigay ng kaginhawaan at kalakasan sa iyong puso. Mahalin mo ang salita ng Diyos. Damhin mo ang pag-ibig ng Diyos sa bawat himaymay ng salita ng Diyos na ipinababatid sa iyo ng Panginoon. The Word of God is alive. The Word of God can change your situation and can change your life.
Panglima, kilalanin na kasama natin ang Diyos sa ating mga paghihirap. In Isaiah 43 verse 2, kapag ikaw ay dumaan sa tubig, ako'y kasama mo. At kapag ikaw ay dumaan sa mga ilog, hindi kanila aabutan. Hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang mga anak sa gitna ng mga pagsubok. Kapatid, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Kung may mga tao sa paligid mo nang iiwan sa iyo, hindi ganun ang Panginoon. Sinasamahan niya tayo sa bawat hakbang ng ating buhay at ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa mga panahon ng ating kahinaan. Sa gitna ng pagsubok, alalahanin mo na ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagdamay sa iyo. Siya ay sumasama sa iyo sa bawat pagsubok at nagbibigay ng lakas upang makayanan natin ito. Mga kapatid, the Lord is faithful in times of our weaknesses, in times of our troubles. He gives us strength that we may overcome. Magtatagumpay tayo dahil ang Diyos ay kasama natin, nagbibigay ng lakas. Pang-anim, maniwala na ang iyong pagdurusa ay may layunin. Ang iyong pagdurusa ay may layunin. May purpose ang Diyos sa iyong sitwasyon, kapatid. In 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sabi ng Biblia, sapagkat ang magaang kapighatian ay pansamantala lamang at nagdadala ng walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat. Ang ating mga paghihirap ay hindi permanente. Your problems and troubles are not permanent. Your trials and difficulties are not permanent. Ang ating mga pagsubok ay hindi permanente. At merong nakalaang gantimpala sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Sa kabila ng mga pasakit, tayo ay pinalalakas at hinuhubog sa pamamagitan ng mga ito. Kaya kailangan natin magkaroon ng pananaw, ng kaisipan na may layunin, may purpose ang Diyos sa bawat pagsubok na ating nararanasan. Pinapaging mabuti ng Diyos ang lahat sa mga umiibig sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang bawat pasakit ay magdudulot ng mas malalim na pananampalataya at pagpapala sa hinaharap. Mga kapatid sa Panginoon, sa mga oras ng ating pagkapagod, sa mga oras ng ating pagkalito, pagkawasak, huwag nating hayaang makalimutan ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Siya ay laging nariyan upang damayan tayo. Lumapit tayo sa Kanya at ibuhos natin ang lahat ng ating nararamdaman at magtiwala na ang Kanyang plano ay mas mabuti kaysa ating naiisip. His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. Sabi ng Roma 8:38 hanggang 39, sapagkat ako'y lubos na naniniwala na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kapag ikaw ay nakakaranas ng kabigatan at nasasaktan, ipasa mo ang iyong buhay sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Hayaan mong Siya ang magbigay ng lakas, kaginhawaan at pag-asa na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Magtiwala tayo, mga kapatid. Manalangin tayo para sa lakas at kapayapaan na sa mga panahon ng pagdurusa ay patuloy nating maramdaman ang presensya at pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Hilingin natin ang kalakasan upang magpatuloy at ang ating pag-asa na makita ang Kanyang plano sa ating mga pinagdadaanan. Mga kaibigan, mga kapatid, mabuti ang Diyos. Siya ay laging
naririyan sa atin. Pagpalain po tayo ng Panginoon, pagpalain po tayo ng Panginoon. God is good, God is faithful, and God is great. Kasama natin lagi ang Diyos. At kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. God bless you. God bless you.